Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Sa katandaan ni Solomon, binaling ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa pagsunod sa ibang mga Diyos. Hindi kasing tapat ng puso ni David na kanyang ama ang kanyang puso kay Yahweh kanyang Diyos. Sumunod siya kay Astarteng, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ginawa ni Solomon ang masasama sa paningin ni Yahweh at hindi buong pusong sumunod kay Yahweh gaya ni David na kanyang ama. Nagtayo pa si Solomon ng isang altar sa burol sa silangan ng Jerusalem para kay Chemos na Diyos-Diyusan ng Moab at kay Milcom na Diyos ng mga Amonita. Gayon din ang kanyang ginawa para sa lahat niyang asawang banyaga na nagsusunog ng insenso at nag-aalay ng mga handog sa kanilang mga Diyos. Nagalit si Yahweh kay Solomon sapagkat lumayo ang puso nito kay Yahweh Diyos ng Israel. 2 beses na napakita si Yahweh sa kanya at inutusan siyang huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya tinupad ang utos ni Yahweh. Kaya sinabi ni Yahweh kay Solomon, dahil ganito ang iginawi mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na iniutos ko sa iyo, aagawin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ito sa iyong mga tagapaglingkod. Alang-alang lamang kay David na iyong ama, kaya hindi ko ito gagawin sa iyong panahon, kundi sa kamay ng iyong mga anak ko ito aagawin. Ngunit hindi ko aagawin sa kanya ang buong kaharian. 1,000 ang ibibigay ko sa iyong mga anak, alang-alang kay David na aking lingkod at sa Jerusalem na aking pinili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang magandang araw po sa ating mga kapunla. Ngayon po napakinggan natin ang pagiging pasaway ng Haring Solomon. No? Naging pasaway siya sa laban sa Diyos na naglagay sa kanya sa kanyang trono. No? Minsan po sa ating buhay, pag nakakaranas tayo ng ginhawa, nakakaranas tayo ng karangyaan, nakakaranas tayo ng kasikatan sa ating mga buhay, nalilimutan natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng biyayang ito. Oo, pinagtrabahuhan natin. Oo, pinagpaguran natin ang bawat katanyagan, bawat kayamanan na ating nakuha sa mundong ito. Ngunit kung hindi ipahihintulot ng Diyos na makamit natin o makuha natin ang bawat kayamanan, bawat karangyaan, bawat kasikatan na naranasan natin o nakuha natin sa mundong ito, hindi baliwala lahat ng ating pagkapagod, pagkagawa sa mga bagay-bagay upang tayo ay maging tanda. Mabuti isipin natin na ang Diyos ang nagbigay, nagpahintulot itong mga bagay-bagay na ito, karangyaan, kamayamanan, at iba pang mga makamundong pagnanasa. Kaya bilang ganti ng Diyos kay Solomon, kay Haring Solomon, babawiin niya ito hindi sa panahon ni Haring Solomon, ngunit sa panahon ng kanyang mga descendants o mga susunod sa kanya, mga kaapu-apuhan, kaanak-anakan. Kaya damay ang buong angkan ni Haring Solomon hanggang so. Ngunit may bawi ang Diyos. Dahil naging tapat si Haring David sa kanya na ama ni Haring Solomon, sabi, 1 tribo ang ibibigay sa kanyang lahi, sa lahi ni Haring Solomon. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagbigay pa rin. Kahit sumuway tayo sa kanya, kahit hindi tayo naging tapat sa Diyos, ibibigay pa rin niya ang kinakailangan natin. Dahil hindi tayo mabubuhay nang wala siya. Tandaan niyo po yun, ha? Hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Maniwala man tayo sa Kanya o hindi, magalit man tayo sa Kanya o hindi, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay siksik, liklig at umaapaw ng pagmamahal sa atin kahit tayo ay hindi tapat sa Kanya. Kaya ang hamon sa atin sa araw na ito, naway magantihan, naway maibalik natin sa anyong pasasalamat sa Diyos ang lahat ng mga biyaya, ang lahat ng mga natatanggap nating grasya sa araw-araw upang mapasaya natin, upang mapangiti natin ang Diyos kahit sa simpleng paraan natin ng pasasalamat. Amen. Darasanin po natin ang
Aba Ginoong Maria, bilang pagpupugay sa mahal nating ina na si Mama Mary. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ingat po tayong lahat sa maghapon.